Balitang-balita po mga kababayan. Nako po, VP Sara Duterte, binanatan din si Martin Romualdez at Saldico. Hindi lang pala itong flood control modus ang ginagawa nila, pati pala sugal mga kababayan. Kaya pala di ba? Kahapon nagwala po si Senador Marcoleta. Binanatan po itong si Blue Ribbon Chairman Pampilo Lacson na tila takot na takot kay Martin Romualdez at si Tito Soto. Talagang pati si Chis Escudero hindi na rin nagpatakot. Ngayon po mga kababayan, nakikita po natin ang linaw ng investigasyon ng Blue Ribbon. Dahil po, may mga kumakanta na. Di ba mga kababayan, si Lacson, binira ni Senador Marcoleta. Walang imik, hindi nakasagot. Pati si Tito Soto. Ngayon mga kababayan, bumanat na naman sa social media na mukhang nagpapasaklolo sa mga kakampi niya na ang pananahimik daw ay isang lakas. Ang isang mayabang daw at maingay, yun ang pinakamahina. Ito ang sinabi niya sa kanyang post mga kababayan. Pinaringgan niya po si Senador Marcoleta na mayabang daw, maingay daw, pero ang totoong malakas daw ay yung pananahimik. Oy Lacson, huwag kang tumakbo sa social media. Huwag kang magpanggap na magaling ka. Yan po ang sinasabi ng mga solid na Marcoleta na supporter mga kababayan, na kasi si Lacson tila takot na takot kay Martin Romualdez na sinasabi nila na the name that cannot be mentioned. So ngayon mga kababayan, ito ang pasabog ni Sara Duterte. Nako, magugulat po kayo mga kababayan. Matagal na palang gawain at modus ni Tambaluslos ito. Ito na po. Grabe ito mga kababayan, nakakaiyak ito. Kaya pala may tupad, may AX. Doon pala mga kababayan, a portion lang na mga tupad yung binibigay, pero yung lahat kanya na. Pati sugal kanya na. Ay nako po, grabing ginahasa ang Pilipinas. Minarder. Kinatay ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagnanakaw nila. Buti na lang may Senador Marcoleta na lumaban, nanindigan sa batas, na hindi natatakot kahit buhay ang kapalit. Kita niyo naman mga kababayan, sinupalpal niya si Lacson na hindi siya natatakot. Ikaw Lacson, natatakot ka? Sabi niya, ako hindi. Yan din ang sabi ni Chis Escudero, hindi kami natatakot sa'yo. Ikaw ang may script dito. So ngayon po, pakinggan po natin ang video ni Sara Duterte mga kababayan na ito po. No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung tingin ba niya ay stable o matatag ang kasalukuyang gobyerno ng bansa. Sa gitna ito ng pagdawit sa ilang mga mambabatas sa malawakang pagdanakaw sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan. Ayon kay VP Sara, masama ang loob niya sa ginagawa sa bansa. We have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Tinawag naman ng palasyo na kasinungalingan ang pahayag na ito ng pangalawang Pangulo. Isang malaking kasinungalingan na naman to.
Alam natin na matatag ang ating gobyerno, ang pamahalaang ang administrasyong Marcos Jr. Ito ay ginigiba lamang ng mga obstructionist na tulad nila. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na matatag? Bakit nag-aaway ang congressman, mga senador? Bakit laganap ang korupsyon? Bakit ginahasa at nawalang yung mga Pilipino? Tignan nyo, ayaw tayong pautangin ng mga taga-ibang bansa kasi nga, alam po nila na mapupunta lang sa mga animal na mga politiko na magnanakaw. Tas sasabihin mo, matatag ang gobyerno ni Dayunyor. Tas sasabihin mo, obstructionist. Grabe ang kanilang ginagawang pagtatakip, mga kababayan, para lang masabi na matatag daw yung gobyerno. Bakit laganap ang pagnanakaw? Laganap ang krimen, laganap ang mga modus sa mga politiko. O buti na lang bumaha. Buti na lang kumanta itong mga diskaya. Alam nyo, vlogger ng palasyo, alam mo kung sinong nagsiwalat? Ang Panginoong Diyos. Na kailanman hindi mananatili yung mga tulad nyo na mga buhaya na itong mga politikong ito. Napilit nilang ginagago ang mga Pilipino. Kita nyo naman si Marcoleta. Pilit na ginigiba. Pilit hinaharang. Pilit dinidiscredit. Pilit na sinisiraan. Kasama ng mga media. Mga bastos sa media. Mga bias sa media. Pilit idinadawit yung kanyang asawa. Pilit na idinadawit itong si Marcoleta dahil itong independent director ng insurance company naging kliyente niya itong mga diskaya. So ngayon, pilit yung sinisiraan. So ngayon, syempre, nandiyan ka sa poder eh. Ikaw yung tagapagsalita ng palasyo, alam nga namang sabihin mong, ay oo, mahina ang gobyerno. Oo, yung moral ng gobyerno mahina na. Syempre, nandiyan ka eh. Alam nga naman sabihin mo, oy, mahina na talaga, tama si Sara. Gagawin mo ba yon? Syempre, ikaw yung spokesperson dyan. Ikaw yung tagapagsalita ng palasyo. Gagawin mo lahat para make-upan, pagtakpan ang mga baho ng gobyernong ito. Kita niyo naman, mga kababayan, yung ginawa nilang pagnanakaw sa atin. Kung hindi pa lumabas yung mga witness, walang mababanggit na pangalan, yung takot na takot, pati Lacson, naging tuta. Yan na sinasabi ng mga komento. Si Saldico, hindi mahuli-huli. Buti na lang, maraming mga Pilipino kahit saang lupalop ng lupa. Ayun, nakita sa Europe, sa Spain, habang kumakain sa restaurant, nakita ng Pilipino yung waiter, o nag-live, o nakita siya. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo malocate. O wala nga naman sabihin mo, na oo, mahina na ang gobyerno. Yung moral ng mga sundalo, mahina na. O tignan mo yung mga marin. Sumasabog na din. O pati si Marin Gutesa. O diba marin yan? O bakit hinaharang ni Lacson? Kasi nga tinuturo yung amo. O iisa lang ang witness sa credible. Kung meron mang mga credible, pinaka-credible itong si Gutesa. O ngayon, si Sara nang nagsabi na matagal niya nang naririnig na maraming kickback itong si Tambaluloy. O diba? Tapos sasabihin nila obstructionist. Ito po. Malamang hindi na nakikita anong ginagawa ng Pangulo dahil bulag sila. Nagbubulag-bulagan, nakapikit ang mata. Nakita na natin, sabi nga niya, marami na nagtatestify. Bakit? Ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Hindi tulad nung nakaraang administrasyon, anong nakita niyang pagbuyanyang o pagbulgar sa mga ganitong klaseng anomalya.
Hindi naman ikinagulat ni VP Duterte ang aligasyon na may male-maleta umanong pera na dinadala kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ng pangalawang Pangulo matapos masangkot ang kongresista sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay ito ng pahayag ng isang nagpakilalang Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumistigo laban kay Romualdez. Matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, dati nang nasangkot si Congressman Romualdez sa pagtanggap ng limpak-limpak na pera na nakalagay sa mga maleta. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Sa pagpunta ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado ngayong araw, inihagree ng Vice Presidente na hindi lang kickback sa flood control umano ang tinatanggap ni Congressman Romualdez. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Tumanggi nang ihayag ni VP Sara kung sino ang nagsabi sa kanya nito. Aniya, ayaw din lumabas ng mga taong nagbigay sa kanya ng mga impormasyon dahil na rin sa takot. Ngunit galing anya ito sa opisina ng kongresista. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. O isipin nyo mga kababayan, may tagamanman si BP Sara sa loob ng Kongreso na pagka yung sa mga pera-pera na yan, mga insert-insert na yan, mga kickback na yan, nalalaman ni BP Sara. Ganito katalino ito. Ganyang kalupit si Sara. Parang Marcoleta. Paano mga kababayan? Kung sakali si Sara at Marcoleta magtandem sa 2028, maging vice presidente itong si Marcoleta, di tapos na ang lahat mga kababayan. Yari na. 'Di ba? Romualdez daw nasa likod ng flood-proof. Yan yung yung mga banat ni Chis Escudero na kanya namang pinasinungalingan ni Tambaluslos. Itong sinasabi na daw puro pamimintang at scripted lang daw ng mga DDS. Itong paninira sa kanya. Pati raw si Saldico ay malinis daw at hindi nag-kickback. At mulat sa pool daw, mayayaman na daw sila at bilyonaryo na. Nising ko daw walang kinain na pera ng bayan. Pati daw yung mga pamilya niya, yung anak niya, yung Claudine ko na kanyang pinsan na may sariling mga condominium worth 25 million. Kakain lang, pupunta ng Pangasinan, naka-private jet. Kakain, 1 million isang baso ng tubig. Isipin nyo mga kababayan, pati tubig. O Tapos ngayon, takot na takot sila kay Martin Romualdez.
hindi mabanggit-banggit. Tapos, hinaharang ni Lacson at Soto, itong si Marcoleta, binibira ng binibira. Pinasugpina pa, pinatawag pa sa Manila Regional Trial Court sa Manila. Kahapon, pinasugpina. Pati si Gutesa, pinasugpina. Isipin nyo mga kababayan, imbes na maging masaya siya, na matumbok, yung master, the grand master, the director of all the modus na graft and corruption, yung mga pagnanakaw na ito, siya pa yung nagiging instrumento, mga kababayan, na pigilan si Marcoleta na hindi matukoy ang mga malalaking buhayang ito. Nagiging siya pa yung nagiging way para harangin si Marcoleta, na para bang si Marcoleta hindi katiwa-tiwala. Na question nila itong notaryo. Nasagutan ni Marcoleta yan. Tapos gagamit sila ng social media para magpatulong. Pero pagka bumanat si Marcoleta, mga tahimik. Ayun, nagpapasaklolo lagi sa social media, post ng post. Sinabihan niya si Marcoleta na maingay, mayabang. 'Di ba? Ano sabi ni ni Soto dito, ni Pampilo Lacson? Ito yung kanyang post, mga kababayan. Oh. May pinatamaan siya. Ito po. Tila may pasaring si Senador Ping Lacson sa isang social media post ngayong Martes, September 30. Ngayon lang. There is a saying daw. The loudest one in the room is the weakest. Aba, paano mo nalaman, Lacson, na the loudest in the room is the weakest? Ikaw nga, hindi mo nga masagot-sagot si Marcoleta. Natakot ka ba kay Tambaloslos o hindi? Hindi ako natatakot. O anong sagot mo? Eto, nagsisisigaw ka sa social media. It is best to ignore and make him stand on empty platform. Aba, siya pa may ganang magganito. Dagdag pa niya. Ping Lacson, bakit lagi sa social media ang takbuhan para humanap ng kakampi? Di kaya takot makipagdebate kay Marcoleta ng harap-harapan. Laging takbuhan, nagpo-post ng mga rant na ganito, magpapasaring. Hindi niya naman matukoy-tukoy si Marcoleta. Tukuyin mo kasi si Marcoleta. Siya lang naman yung malakas ang boses kahapon. Alam mo, Senator Lacson, yung statement ni Senador Marcoleta, ay matapang ito. Ganon dapat ang senador. Walang kinakatakutan, walang pinagtatakpan. Walang amo, walang boss. O tignan mo, binanatan ka rin ni Lacson. Although wala kang pangalan, direkta kay Tambaloslos, na natatakot ba kay kay Martin Romualdez? Ba't hindi nyo mabanggit-banggit? Hindi ako natatakot, sabi niya. Tutulong ako sa investigasyon. Pinakanta pa yung sa screen eh. Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Yun ang sinasabi. Ngayon, hindi mabanggit-banggit ni Lacson. Sasabihin niya, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. The saying, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Aba, ang galing naman. Ang sabi ng mga komento, tignan natin, mga kababayan. Tignan nyo po yung mga komento. Truth is the most powerful. An empty can make so much noise. Wala kasi siyang masabi at walang alam, kaya it's better to keep quiet at sinabi nila may script. Mga sinaunang corrupt protector hanggang ngayon, alaka. Wala siyang kalaban-laban kay senador dahil si Marcoleta nasa tama, siya palihis-lihis at may tinatakpan. Napahiya kasi, di mo kaya
di mo kaya sa harap-harapan ng debate, kaya sa social media ka, nag-iiyak. Hindi mo lang kaya yung talino at determinasyon ni Senador Marcoleta. Isipin nyo, inupakan kayo ng harap-harapan sa Senado na sinabi niyang takot ba kay Tambaluslos? Hindi ako takot. Yan din ang sinabi ni Chis Escudero. Napahiya lang siya sa mga taong may alam sa batas. Siguro para lang di siya malagay sa kahihiyan sa sagot niya na wala na yung sobrang bilib ko sa kanya at idol na idol ko noon yan. Inggit ka lang kay Marcoleta kasi mas mahusay na senador, palibhasa, wala kang alam sa batas, Lacson. Correct. DDS style, sabi niyo. May basher. Buti di umubra Kasenping investigador, wala namang alam sa legalidad. Okay sana investigador ka, may alam ka pa sa batas. Yun nga lang, imbestiga. May pinapaboran naman. Pagka manok niya, ayaw niyang imbestigahan. Pag di niya manok, tinitira niya. Gaya ng mga senador. Pero pag dito sa parte ng mga congressman, ayaw niya. Maging patas ka sa pag-iimbestiga. Halata naman na meron kang pinagtatakpan. Si Senator Marcoleta gusto niya matumbok ang mastermind sa korupsyon. Ikaw gusto mo takpan ang investigasyon. Kita nyo? Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Derechahan namang itinanggi ni Congressman Romualdez ang aligasyon ni Vice President Duterte. Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na hindi siya tumatanggap mula sa iligal na sugal. Gayun din ang mga maleta ng mga pera ay purong kathang-isip at lahat anya ay guni-guni. Dagdag pa ng kongresista, madaling magturo at mag-imbento, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring ipinapakitang ebidensya at puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Mga kababayan, sa tingin nyo si Gutesa gagawa-gawa ng kwento ito? Mga kababayan, magpapanotaryo pa, tapos tatakbo kay Marcoleta. Ano yun, si Raulo? Marin yan eh. Paano masasabi na kwento-kwento lang yan, na script lang yan? Di ba mga kababayan? Asher Kadapan Jr., UNTV News and magkomento po kayo mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Yan po ang ating mga pasabog ngayong umaga. Sana po i-like at i-share nyo po ang bidyong ito. Hanggang sa mga kababayan natin na OFW, sana po tulungan po natin si Senador Marcoleta at mga kasama niya na senador na patuloy na sinisiraan. Sana po makamtan po natin ang tunay na hustisya dito na hindi lang pinagtatakpan ng ilan. Kasi nga mga kababayan, si Senador Marcoleta ginigipit kasi nga po tinutumbok ni Marcoleta ang mga mastermind. Yung mga nandito naman sa kapangyarihan, gaya ng dalawang mga bulagaan na ito, pilit nilang dinidiscredit itong Marin na si Orly Gutesa at Marcoleta para hindi matumbok ang mga leader ng buhaya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mabuhay po. Salamat.